Magandang hapon. Hingan lang natin ng opinion itong lula ni Beyonce tungkol dito sa isyu. Malala ko nung dibo ni Beyonce nandoon itong mga ito, no? Sinundo ito nung tatay ni Beyonce para dumalo sa dibo. So hinga natin siya guys ng opinion kung ano ba ang kanyang masabi tungkol dito sa nangyari kay Beyonce, dahil siyempre kamag-anak nila. So hingi lang tayo ng konting opinion kung ano po ang kanyang sasabihin dito po sa nangyari sa kay Beyonce, na sa ngayon po na-stress at nasasaktan at umiiyak. So guys, dito po yung tita ni Beyonce guys, tanungin natin. Ayan, ito po si Ate Del. Ate Del, anong masasabi mo doon sa nangyari kay Beyonce? Ay nalulungkot din kami kasi sabi mo namin ay magkakabalikan din yan. Kaya nalungkot din kami, kawawa naman yung pamangkin ko. Paano mo ba, para lang sa kaalaman ng viewers, ano ba naging kaano mo ba si paano ka naging tita para alam ng nila? Ay ang mama ko saka ang lolo ni Beyonce magkapatid. Di ba tama ba nandoon kayo nung birthday? Oo, nandun kami. Nung dibo? Oo. Sinundo kayo dito ng Jeep? Oo, jeep. Ayan. Kaya nakapunta kami doon sa dibo nila. Paano mo ba nalaman na nagkahiwalay na sila? Ay doon sa mga sa Facebook. Nanonood ka rin? Nanonood din ako sa kanila. Ibig sabihin, sinusubaybayan mo rin sila? Oo, sinusubaybayan ko silang dalawa. Panas ako ni Kuya Ido. Yun naman pala Panas ako ni Ido. Tulungan mo, baka pwede pa magkabalikan. Sana magkabalikan kayo, Ido. Ni Beyonce. Babait naman yan, batang yan. Di ba si Beyonce naman, wala naman tayong narinig dyan na wala man siyang bata. Wala mang boyfriend yan? Wala At sila. saka mabait man talaga yan. Oo. Nung sanay man sa hirap din yan. Sama na yan sa hirap. Oo. Alam ko naman pamilya niyan, mahirap. Nagkasakit pa ng tatay niya noon. Ay, ibig sabihin, talagang dumanas din talaga sila. Dumanas sila ng hirap. Kaya, pasalamat nga kami nagkaganyan na sila. Anong naisip mo nung nalaman mo na napanood mo sa Facebook na ayaw na nila? Ang alam ko, baka kung joke lang yun. Ang akala mo prank? Oo, prank lang yun nila. Hindi naman prank kasi umiyak mo kasi umiyak Beyonce. nga si Beyonce. Ay, Napanood mo? nakita ko, nakita ko nga si Dr. Love, nag-iiyak din. Sabi ko, naku po. Totoo na talaga. Baka totoo na yun. Yan. Kawawa naman si Beyonce. Ate Del, message mo kay Beyonce. Para naman, siyempre si Beyonce kasi ngayon, Ate Del, sa kaalaman mo, ayon doon sa kay Red Saint, malungkot at saka lagi daw umiiyak. So, yun mensahe hindi ko nakakapunta sa kanila ay. Mensahe para kay sa mga pamangkin mo. Beyonce, huwag kang maging stress sa buhay. Yan. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Siguro, natural man yan siguro. At Oo, natural lang yan. First love ni Beyonce ay. Oo, natural lang yan sa kanila. Ayan. Message mo naman sa kay Ido. Ido, pag-ingatan mo si Beyonce. Pero gusto mo talaga na si Ay, Ido. gusto ko din si Ido. Sige. Nako, ayan, salamat sa tita ni Beyonce. And guys, na-interview natin ng saglit. So, nako, ang gusto ng tita ni Beyonce, magkaabalikan talaga. Akala niya prank lang pala, pero siyempre alam naman natin na nangayaw na talaga. So, may pag-asa pa ito kasi yung tita ni Beyonce, gustong-gusto si Ido. Ayan, Eds. Ayos na, Eds. Balikan mo na lang siguro. Siguro maganda sa'yo, puntaan na lang ni Ido sa bahay. Oo, dapat pasyalan niya. Ha? Dapat pumunta siya sa bahay nila Beyonce. Tapos kausapin, no? Yung mga amamuhi niya, baka nagtatampo lang din. Oo, baka nga. Pero Ate Del, normal man siguro yan sa mga kabataan na magjowa na magkakatampuhan. Ay, oo. Ha? Oo. Ayan. Natural na yan. Oo, no? Mag-asawa nga nagkakaaway. Nagkakahiwalay pa nga minsan, pero nagbabalikan din. Nagkakabalikan din. Ayan. So guys, Kaya, laban lang kayong dalawa. ayan, no? Narinig mo na, Eds. Beyonce, laban daw kayong dalawa. Ayan. So, wala naman palang problema. Yun nga lang, siguro, para sa akin lang advice ko kay Beyonce, sa ngayon, kasi nga, nag-iiyak si Beyonce. Naawa din ako kay Beyonce. Siyempre, yung pang first time niyang ma-in love sa tao, tapos, umaasa talaga siya na sila talaga. Tapos biglang nauwi nga sa wala dahil may mga dahilan at sila lang din nakakaalam.
sana ano, no, kung talagang hindi kayo ang pinagtagpo, Beyonce, normal talaga sa buhay yan. Lahat ng tao dumaranas ng ganyan. Maswerte ka kung yung first love mo maging katuluyan mo. Pero karamihan dyan, umaabot ng 10 taon, 15, ako may kilala ako, 15 taon. Nako, hindi rin naman pala sila nagkatuluyan. So ganun po ang buhay, no? Hindi natin talaga hawak. Minsan akala mo kayo na, pero sa isang iglap nawawala pa. No, hindi pa pala. So dasal lang natin na sana, no? Sa ngayon si Beyonce yung sobrang apektado na nasa kwarto daw lagi, sabi nung nanay. Oo, nung interview ni Kuya Bal, nandoon Kuya Bal sa kwarto nag-iiyak. Para sa akin normal yan kaya nga dapat si Beyonce masuportahan, makumport ng nanay, ng tatay. Yan, Beyonce, kung gusto mo pasyal ka dito sa tita mo. Masyal ka dito, Beyonce, maglakad-lakad kasi maligo ka dito sa ilog. Yan. Invite mo Ate Del, maligo sa ilog. Sige, malangoy kita doon sa Bagakay. Yan, Beyonce, malangoy ka mo sa Bagakay daw. Ayan. So, yun po guys ang ating interview at siyempre, no, support din natin. No, si Beyonce, si Ido, no? Huwag nyo na akong iba si Beyonce, kawawa man din. Babae po yan mahina po ang loob niyan. Yan. So, normal man talaga yan guys, no? Na katulad ito nangyari kila Beyonce, kila Ido, na sana magkaayos pa sila, no? Ang atin dito guys, magkaayos pa. Kung ano man ang dahilan, no? Kasi tayo nakabase lang din tayo doon sa mga hugot ni Beyonce, sa loobin ni Beyonce na sinasabi. Kung ano yung sinasabi ni Beyonce, doon lang po tayo nakabase guys. So sana maayos pa talaga yung kanilang pagsamahan, no? At doon po guys, no, doon po sa mga nambabas kay Beyonce, tigil nyo na po, no? Wag na po tayong mambas kasi hindi man makakatulong yan. Babae po yun. Ako kaya talagang naawa ako kay Beyonce, bukal ako sinasabi kasi babae po yun. Mahina po ang loob ng babae. Wag po natin siyang pilit binabagsak. Si Beyonce na nga yung umunawa si Beyonce na nga yung nagpaubaya. Ika nga, kung basihan natin yung kanyang mga hugot, nagpaubaya si Beyonce. Ayaw ni Beyonce ng magulo, pilit si Beyonce umintindi. Pero wag po natin palabasin guys na kasalanan ni Beyonce, no? Doon guys, no, sa mga baser ko na nangingialam daw ako, hindi po ako nangingialam, nagre-reaction lang po tayo. Siyempre yung issue, nililinaw lang po natin. So yun lang po. Sa ngayon guys, nakakaawa. Alam natin sa mga live, no, sinasabi nila na si Beyonce malungkot. Nasa kwarto, umiiyak. At kita naman din talaga sa mukha ni Beyonce nung nasa billet box sila na nag-live. Hindi talaga si Beyonce normal, no. Halatang malungkot, no, malungkot. So sana maayos ito. Ako guys, okay lang sa akin, no, magkaayos. Kung mahal ni Ido si Beyonce at si Beyonce mahal si Ido, anong dahilan? Wala pong dahilan, ba't hindi nila ayusin? Diba? Ano bang problema? Ang sabi ng nanay, welcome po si Ido sa bahay anytime. Sabi naman ni Beyonce doon sa vlog, welcome po si Ido anytime na pumunta siya, tanggap siya. Hindi siya pinagtatabuyan, hindi siya sinasara ng pinto. So bakit hindi natin sila, ba't hindi sila mag-ayos, hindi sila mag-usap? So yun lamang po, no? Napakaganda po ng mensahe na binigay ni Beyonce na welcome po si Ido anytime sa bahay. Hindi po siya pinagsasara ng pinto guys, no? Hindi siya pinagsasara ng pinto. Kaya sana maayos, no? Maayos ito. At doon naman po sa mga sinasabi nila na nakukontrol si Beyonce, kung totoo man yun, ako, wag po, no, hayaan. Alam mo guys, ang pinakamaganda, may boundaries dapat tayo. Kung tayo tutulong, tulong lang. Wag po natin panghimasukan, wag po natin susulsulan ang itong mga ito, no? Kasi kawawa din po sila, no? Kung ikay tumulong, sikapin natin na tulong lang, pero wag na po tayong lumagpas dun sa boundaries na mangingialam, magtuturo or tuturuan natin sila, pinapasunod natin sila. Hindi po maganda yun. Hindi maganda ang ganun. Magkakagulo talaga guys sa bandang huli. Ganun pa man, tayo guys, ang atin lang naman dito na sana maayos. At ako pilit kong pinapaunawa, no? Yung iba kasi ang sabi doon, sana wag na daw magpupus si Beyonce ng mga hugot. Hindi po pwede. Yan na lang po ni yan po ni Beyonce na ilalabas yung kanyang saloobin. Bakit? Wala man siyang channel. Si Beyonce guys, walang YouTube channel. Kailangan niyang ilabas yung kanyang naramdaman. Kasi pag di niya na mailabas guys, baka ano mangyari? Puputok si Beyonce diyan. So doon sa mga hugot ni Beyonce, sa mga post ni Beyonce, unawain natin.
mabuti sana si Beyonce kung may channel na pwede siyang mag-live, sasagutin ni Beyonce lahat, magpapaliwanag si Beyonce sa live. Hindi. Kaya nga dinadaan niya na lang sa hugot, kada paano gumagaan yung pakiramdam. Huwag po natin silang panghimasukan. Pagdating po sa sagot nila ni Beyonce, sa hugot nila ni Beyonce, ni Edo, kung ano man, huwag natin panghimasukan. No, hayaan natin sila. Ang maganda siguro, magbigay lang tayong advice. No? Advice na lang para maunawaan din naman nila na ganito pala, no? Sa ngayon, normal, no? Normal yan kasi nga nasa social media sila ni Beyonce, may buzzer talaga. Hindi maiwasan kahit anong gawin natin, guys. May buzzer, hindi maiwasan. Kaya yan ang pinakamahirap kapag nasa social media ka. So that masanay ka na. No? At saka huwag kang balat sibuyas, no? Dito sa social media. Ganun talaga, pumasok ka sa ganitong larangan eh. Andito yung bakbakan, andito yung maritisan, andito yung pambabasing. Kailangan mo lang talagang tanggapin. No? So sana ang advice ko kay Beyonce, ito panghuli na lang, sana maayos, sana makarecover na si Beyonce ng sa lalong madaling panahon. Beyonce, mamamasyal ka, huwag kang magmukmuk, hindi makakatulong yan. Dapat may makakausap ka sa mga kaibigan mo, mga pinsan mo, kamag-anak mo, makipagbanding ka. Ngayon summer, pwede kang mag-outing, samahan mo sila para kita paano makalimot ka nga din, no? So yun lamang po guys, yung ating maiksing reaction. Salamat po, abangan nyo po yung ating reaction mamayang gabi. May upload po tayo. God bless po sa ating lahat.